Hinihintay pa rin ng House Prosecution Panel ang magiging tugon ni Vice President Sara Duterte laban sa writ of summons na inisyu sa kanya ng Senate Impeachment Court. Tiniyak naman ni House Prosecutor Terry Ridon na tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda sa kabila ng umuugong na panibagong pagpapalit ng Senate leadership. Si Earl Tobias nakatutok. Maglilimang araw na mula nang matanggap ni Vice President Sara Duterte ang writ of summons na inisyu ng Senate Impeachment Court. Mula nang ma-receive, hindi na dapat lumampas ng 10 araw para tugunan at ipresenta ng bise ang kanyang panig. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng House Prosecution Panel kung ano ang lalamanin ng sagot ng Vice Presidente. Sana po may substantive answers na kalakip doon sa answer na isusumite ni VP Sara. Ito po ay dahil sa pinakamatagal na panahon, procedural or technicalities, yung mga defenses na ina-avail ni VP Sara. Sabi rin ni House Trial Spokesperson Attorney Rene Co, naghihintay pa rin ang prosekusyon ng opisyal na schedule ng paglilitis. Sa ngayon po ay wala pa tayong nakikitang formal communications sa schedule ng Senado. Kaya po iniintay natin na makuha to sa kagyat para makapaghanda na. Para naman kay former Law Dean, Attorney Mel Santamaria, nahaharap sa credibility issue ang ilang magsisilbing senator judges. Partikular, ang kabilang sa 13 votes na nasa likod ng Senate coup. Hindi natin maitatanggi ng Senate President na mag-aaktong Chief Justice. Siya dati ang Vice Presidential candidate ni Duterte. Number 2, nakita natin yung pagpaano nagpalit ng liderato. Diba? Sabi nga ni Senator Lacson, no matter how you look at it, it is ugly. Diba? Number 3, with all due respect doon sa ilang mga senator judges, ilan sa kanila may mga kaso. Idiniin din ulit ni Dean Santamaria na 16 votes ang kailangan para makonvict si VP Sara Duterte. Itong 13 na senador na nagbumoto sa bagong Senate President, talaga bang sila ay unchangeable, unmovable block? Kaya pasanin talaga nila na pakita sa tao through overt acts that they will be true to their oath sa kanilang pagiging neutral. May mga umuugong naman ulit na pagpapalit ng Senate leadership, pero sabi ni House Prosecutor Terry Ridon, hindi sila matitinag sa kanilang paghahanda para sa impeachment trial kahit sino pa ang maging Senate President. Senate leadership is a matter that the senators will have to decide on. So we can work with any Senate leadership po. Kasi ultimately, we will have to present our case to each and every senator. Bukod naman sa private prosecutors, may mga financial experts at auditors na rin daw nakatulong ang prosecution panel para siguruhing wala silang malalampasang numero sa pagpapatunay ng unexplained wealth laban sa Vice Presidente. Earl Tobias, IBC News.